Number 91, PBP Party List. Bawat Pilipino, bawat barangay, panalo! So muli, magandang araw mga kapuknat, and welcome ulit sa Nits TV. Ayan mga kapuknat, and kamusta po kayo dyan? At andito na naman ako, dyan lang kayo, and sana panoorin nyo itong aking topic na i-discuss base po sa aking idea. Dito tayo sa pinakamainit na mga issue mga kapuknat. Itong tawag dito, yung dahilan or basihan ng Congress or House of Representatives upang ma-impeach itong si VP Sara Duterte. Anim ito ang kanilang basihan or complaint laban sa Vice President. At ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Isa-isahin ko po ito mga kapuknat, and I hope na makayanan ko i-explain ito dahil English po ito. Hindi pa ako magaling sa English, pero subukan ko pong ipaliwanag at ibigay ang aking opinion patungkol sa anim di umano na mabibigat na paratang dito sa ating Vice President. Unang-una itong English ito, babasahin ko na lang. Conspiracy of assassination. President assassinate President Marcos, First Lady Aranita Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Ito unang-unang complaint na against kay VP Sara, itong pagbanta o yung banta niya kay Bongbong Marcos, kay First Lady and House Speaker. So hindi po biro mga kapuknata dahil mga bigatin po yan ng mga tao sa ating lipunan. And of course, presidente pa po ng Pilipinas yan. Pagbabantaan mo, kung ako lang ordinaryong mamamayan, pag binantaan ako, talagang pupunta ako ng barangay para magreklamo, di ba? House Speaker at mismong may bahay pa po ni Bongbong Marcos. Ang pangalawa, itong malversation of 612.5 million na confidential funds. Ayan, ito yung confidential fund ng pinag-isa na hata ito ng total of 600 million plus. Itong confidential fund ng DepEd and Office of the Vice President na hindi niya may paliwanag ng maayos doon sa hearing ng Quadcom. Alright? At itong pangatlo, ito yung bribery and corruption in the Department of Education. So ito yung di umano panunuhol nitong ating Vice President doon sa may mga involved na kanyang mga empleyado na di umano may panunuhol na nangyayari or naganap dito sa Department of Education. Pang-apat, ito yung unexplained wealth and failure to disclose assets. Ayan, pag-usapan natin ito mga puglot dahil February na, ako po ay isang empleyado ng gobyerno din, and kailangan ma-explain mo ito nga yung ari-arian bakit biglang lumaki, no? And ito ang example mga kapuknat dahil taon-taon po ay gumagawa ko kami nitong SALN na tinatawag. Alright? Itong SALN, ibig sabihin ng SALN, Sworn Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth. Ayan, wow! Dito sa form na ito po ay required ng Republic Act 6713. Sa lahat po ng empleyado ng gobyerno, regular, casual, and sa mga job order siguro may mga agency din na talagang magpapagawa o nagre-required po nitong SALN. Dito po nakasulat sa SALN ang iyong mga kayamanan. Wala akong i-declare na kayamanan dito. Meron yung liabilities, utang, marami. Mas malaki pa po yung aking utang kaysa sa aking asset. Ayan, na kailangan i-declare yan dito sa SALN. Yan po ay ginagawa kada taon ng mga empleyado ng gobyerno. Andito yung real properties mo, personal mo, ito declare. Mga jewelries mo, appliances mo sa bahay, ayan. Sasakyan mo kung mayroon ka, kailangan na-declare po yan base po sa Republic Act 6713. Ayan, pati po mga relatives mo sa gobyerno, ayan, kailangan po
declare hino dito. And ayan, total liabilities. Ayan kung magkano po yung utang. Sa akin po kasi ang nagiging utang ko po ay negative. So ibig sabihin po, talagang utang dahil nga negative siya. Alright? Ang pang lima na complaint against VP Sara, itong involvement in extrajudicial killings dyan sa Davao Death Squad. Ayan, di umano involved itong si Inday Sara dyan sa Death Squad dyan sa may kanyang mismong bayan dyan sa may Davao. Of course, the last but not the least, yung destabilization, insurrection, and public disorder. Stabilization, ito base po sa aking pagkakaintindi, ito yung panggugulo o nagkakaroon ng gulo at di umano siya ang may pakana sa mga kaguluhan. Yung anim na yan yung basihan ng Quadcom ng ating Congress na kung saan ay na-impeach po si Inday Sara sa total vote of 215, no? Na ito po ay nasa na-endorso na po doon sa may Senate at ngayon nasa Senate na po ang bula para i-rumble, dribble at yan doon magdidebate yung ating mga senador at prosecutor ng Congress. Ayan. So dahil nga nag-adjourn yung session ng Senate, kaya babalik ho sila sa June 2 para po doon sa pag-aralan at hihimayin ang complaint against VP bago isasagawa yung impeachment trial, mga kapuknat. Alright? And abangan natin ang mga susunod na pangyayari kung ano talaga ang kahinatnan nitong mga issue na ito, mga kapuknat. Ang sa akin lamang sana maging maayos at patas ang investigasyon sa mga naturang complaint dyan sa Senate, mga kapuknat, para naman po maibalik sa taong bayan yung paniniwala sa ating mga official ng gobyerno, mga kapuknat. Alright? Sa muli, yan po ay aking sariling opinion lamang at pagkakaintindi. Maaari po kayong mag-comment down below kung mayroon pa po kayong karagdagang information tungkol sa topic na ating tinalakay sa araw na ito, mga kapuknat. Ayan, sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Meets TV, ayan, subscribe nyo rin po ako sa FB, follow, and pakibayo na lang po ng notification bell para naman po updated kayo sa aking mga video na i-upload sa mga sunod pang mga araw.